Ginawa na talaga nila ng plano para talaga masiraan si VP Sara. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. Pa nga, congresswoman na sabi niya, wala akong panahon, basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal point. Sino kaya yung congresswoman na yun? Siguro si ano yan, Franz Castro. Wala namang iba eh. Si Franz Castro kung dili si, sino yun? Barbosa? Kalimutan ko yung isang babae. Si Brosas? Ewan ko, nakalimutan ko. Basta silang dalawa yan eh. Silang dalawa yung magkasama palagi. Points na sinabi namin sa Commission on Audit, bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. So sasabihin pa nila, hindi ito pamumulitika, kundi gusto nila talaga daw na gusto nila matanggal na daw yung mga korap. Yun yung palagi sinasabi ng Makabayan Black eh. Yan si Franz Castro, gusto nila daw panagutin yung mga korap sa mga leaders natin. Gusto nila wala na daw mga korap. Eh yung leader nyo, yung tanggalin nyo, si Martin Romualdez. Yan yung leader, yan yung korap. Si Zaldico. Dapat sila yung tinatanggal, hindi yung mga taong nagtatrabaho. No? Nagtatrabaho ng totoo para sa ating bayan. Walang kinalaman sa kanyang President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August. Correct. Hindi siya House budget hearing, kundi confidential funds hearing. Correct. Kasi wala tang tinalakay na 2025 budget dun eh. Tapos pinatawag nila si Inday Sara sa Quadcom. Pero si Martin Romualdez, hindi. Hindi pinatawag, alam mo yun, sa 10 billion. Hindi siya pinatawag sa 10 billion na kinurap sa DepEd, yung 5 billion, yung 17 billion. Ako, pero si Sara yung confidential funds pinatawag. Grabe talaga. August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman ang mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Diba? Grabe. Kasalanan lahat ni Inday Sara. Kasalanan niya lahat kahit anong mangyari, kahit hindi pa gastusin, kahit wala pang confidential funds or kahit wala pang budget. Kasalanan niya pa rin. Kahit nga dito sa BICAM report, kasalanan niya na naman. Alam mo yung sagot ni Congressman Ortega, pamumulitika daw kasi gusto daw ibalik ni VP Sara yung budget sa OVP na 2 billion. Kaya daw kinu-question yung BICAM report. Nako naman talaga. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pang reaction niyo dito? Hindi na bago. Grabe talaga, no? Impeachable offense, nakalatag na nga yung plano nila sa impeachment. Kahit hindi pa nangyari yung impeachment sa time na yun, wala na. Nakalatag na si Martin Romualdez yung niyan sa impeachment complaint kasi gusto niya siya yung mag-vice president para siya lang yung mabigyan ng budget. Yan yung gusto niya.
nabago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, kita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan. Oh, 'di ba? Hindi naman talaga dahil sa gusto nilang mapanagot si Inday Sara kasi wala naman talaga siyang nilabag na batas, kundi gusto lang, ayaw lang talaga nila na manalo siya sa presidential election. Ayaw nilang makatakbo siya. Kasi pag tumakbo si Sara, ay nako, panalo talaga yan. Kasi kung susurvehin mo talaga lahat ng Pilipino mula Batanes hanggang Sulu, Sara pa rin kami, Duterte pa rin kami. Kahit na sabihin nyo madami kayong mga pro-impeachment, naku, wala kayo singkatiting. Dito nga lang sa amin sa Surigao del Norte, naku, wala, Duterte po kami lahat. Kaya wag na kayo, kahit sa NCR, Caraga Region, kaya kayong nasa NCR, kung pro-impeachment man kayo, wala kayo ng kasing katiting sa dito sa amin. Openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. So, sa inyo po, naniniwala po ba kayo na walang misuse ng funds? Walang misuse ng funds ng Department of Education? Kasi ako, kahit anong gawin ninyo, kahit anong pangbabash ninyo, maniniwala at maniniwala pa rin kami. Kasi yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, sila lang po yung nagsasabi ng katotohanan. Alam mo yung mga parang mga aso dyan na tumatago lang sa buntot ng ano nila. Kaya ngayon, pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Kaya nga 'di ba hindi umuusad yung impeachment na yan kasi walang basihan. Gawa-gawa lang nila lahat. Walang basihan yung mga impeachment complaints nila. Po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Kahit nabigyan nyo pa ng 0 budget si VP Sara, kahit wala pang budget, naku, magtatrabaho yan. Hindi yan magrereklamo. Hindi tulad nyo, pera lang yung habol sa Pilipinas, pera lang yung habol ng pagiging politiko ninyo, hindi yung pagsiserve sa mga Filipinos. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung pagserbisyo niya kahit wala kayong budget na ibigay kay VP Sara, kahit ano yung gawing paghihirap sa kanya. Kasi hindi katulad nyo lang, pera lang yung, alam mo yung pera lang yung inaatupag, pera lang yung ina-after sa pagtakbo, sa, alam mo yung kahit ano man yung posisyon. Pero yung mga Duterte para sa Pilipinas, para sa taong bayan, lalo-lalo na para sa mahihirap. Bila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Correct. Kasi lahat ng yan, puro lang paninira. Puro ano lang yung naririnig natin sa politika eh. Puro paninira, puro mga, alam mo yun, entertainment, imbes na Quadcom sa Senate, sa Congress, puro entertainment lang yung ginagawa nila. Hindi na yung reason kung bakit sila nag-iimbestiga ng mga kung sino-sino na lang.
in aid of legislation. Wala naman silang nakaamban na batas na gusto nilang di ba? Wala, ano lang yung ginagawa ng Quadcom na yan, entertainment. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya wag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, yun, narinig nyo na. Siguro si Romualdez tatakbo yan pagka-presidente. Kaya pala, gusto niya palang tumakbo pagka-presidente, kaya yung ginagawa niya. Kaya nagbigay siya ng ilang bilyong ayuda para sa mga Pilipino. Pero nako, kahit anong gawin mo, wala pa rin may gusto sa'yo. Kahit sino pa, kahit magkano pa ibigay mo, syempre, tatanggapin namin yan, syempre, ayuda yan pero naku, wag ka nang umasa, Romualdez. Kasi naku, walang mangyayari. Isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil tingnan mo, alam mo na parang si VP Sara 4 months ago, sabi niya, isa-isahin nyo yung mga papel sa budget ng 2023, 2024, at 2025. Kasi alam na alam ni VP Sara kung sino ang may-ari, kung sino ang may say sa pera ng bayan. Si Zaldico lang po at saka si Romualdez. Alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon, na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Correct. Totoo talaga, no? Yun yung totoong problema ng bayan natin. Maraming nagugutom, maraming mahihirap, marami talagang walang trabaho. Alam mo yun, maraming may problema sa kalusugan. Grabe. Kaya yun yung dapat na pagtuunan ng pansin. Salamat po talaga sa panunood ng video ko. Don't forget to like and subscribe to our channel. Ano po yung say nyo tungkol dito? Just drop your comments. Thank you po. Bye!